bakit bahang-bahang baha pa rin sa Marikina? Nandiyan rin, kamakailan lamang, binisita na naman tayo ni Bagyong Enteng, sinabayan muli ng habagat. Anong nangyari? Same old situation nung Karina. Nasaan yung 500 billion pesos na pera ng mga Pilipino? Dapat natin silang panagutin. In fact, dapat natin silang hingin. Hingan natin sila na ilathala ang listahan ng 5,500 flood control projects na sinasabing naipatupad na. Saan-saan linagay yung 5,500 flood control projects na yan? Sino-sinong mangbabatas, maging senador, maging kongresista, saang distrito ito ibinigay, sino-sinong binigyan, at higit sa lahat, tigmagkakanong halaga ang binigay kada kongresista, kada senador, kada flood control projects na ibinibida at bahagi ng 500 billion pesos na yan. Mahalagang pag-usapan paulit-ulit ito because every time na may bagyo, every time na may habagat, kahit walang bagyo, meron lang malakas na ulan, dinaranas natin ang paulit-ulit na baha na nagdudulot ng walang pasok sa eskwela, walang pasok sa gobyernong opisina, hanggang walang pasok na rin ang pribadong opisina. Billions of pesos are lost every time we are hit by these floodings. And yet, billions of pesos are lost every time Congress deliberate, appropriate, and allocate funds for flood control or flood management. Hindi na natigil ang kalbaryo nating lahat pagdating sa baha. Nasaan ang pera ng bawat Pilipino? Yan ang isa sa hinihingan natin ng transparency and accountability. Yung tungkol po sa budget pa rin. This year alone, I believe, mahigit 500 billion pesos na rin ang kanilang ginugugol sa ayuda. Hindi tayo magsusurvive kung gagawin tayong ayuda nation. Ang ayuda nation, ang ayuda, mga kababayan, ay stopgap measure. Binibigay lamang yan pag ang isang lugar, ang isang rehiyon, ang isang probinsya ay tinamaan ng kalamidad. Maaring dulot ng baha, maaring may bulkang pumutok, maaring may mga kung anumang sakuna, nagbibigay ng ayuda ang pamahalaan so that it is intended for some societal benefits. Pero hindi ito magiging sustainable kung gagawin itong political tool. It is not now to gain societal benefits. Transform na nila ang ayuda into a political tool. To convert non-believers to believers. To convert non-voters into their voters. And yet, galing po sa pera nating mga Pilipino yan. Take for example, ito'y kakatapos lamang a week ago or 2 weeks ago. 1.2 billion pesos ang ibinuos sa Davao City in the form of ayuda. Ibinibidang 250,000 residents of Davao ang binigyan ng ayuda. Bakit ko sinasabing misplaced public investment? Meron bang nagbigay ng ayuda nung tinamaan ang napakalaking bahagi ng Luzon ng Bagyong Karina? Naulit pa ito nung Bagyong Enteng. Merong bang namigay ng ayuda doon sa mga biktima ng Bagyong Enteng?
So it's a misplaced public investment. Ayuda supposed to give societal benefit, but they have turned it into a political tool for political repression, for political suppression, and to suppress the truth from the people, from you, from me, from all of us. And that is why we in Akbang ng Maiso are asking for transparency, accountability,